What's up mga kasosyo? Kamusta po kayo dyan? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa buhay. Yes, tama mga kasosyo. Buhay as in yung buhay natin. Yan ang topic natin ngayong araw na to mga kasosyo. Dahil sakto, kaka-birthday ko lang po nung nakaraang linggo mga kasosyo, which is araw ng aking kapanak. Araw ng aking birthday no ako'y sinilang at nagkaroon ako ng konting pagkakataon na makapag-isip-isip no, makapagnilay-nilay. Ano ba tong buhay natin ngayon dito? So, may pagkamalalim tong usapan na to mga kasosyo. And baybayin nyo lang mga kasosyo kasi may ipupunto kong importante. Lalo na yung kayo na nasa stage ngayon na lito kayo sa inyong buhay. Lalo na kayo ngayon, yung mga kasosyo natin dyan na lito sa buhay ngayon, yung bang parang walang nangyayari sa inyo, no? Parang kahit anong gawin nyo ngayon, lito pa rin kayo kung saan kayo dadali ng direksyon ng buhay nyo. Tapusin mo tong vlog na to, mga kasosyo, kasi somehow makaambag ako sa'yo sa makabawas man lang ng kalungkutan mo ngayon dahil hindi ka satisfied sa buhay mo. Oo nga pala mga kasosyo, ako nga pala si Arvin, kung ngayon lang tayo nagkita, no? Isa po akong piloto, hindi, joke lang. Isa po akong negosyante, no? At magta 20 years na tayong businessman, mga kasosyo. At matagal na rin tayo dito nagko-content, mga 7 taon na rin, mga kasosyo. And sa mga bagong pasok dito sa ating grupo, welcome kayo, mga kasosyo. Basta naniniwala kayo sa prinsipyo natin dito, basta kasosyo kayo. Tawagan natin dito kasosyo. At wala naman tayo dito ibang bala kundi maghanap ng mga makakatulong natin sa pag-aayos pa ng ating bansang Pilipinas. O tara, simulan na muna natin tong topic natin about sa buhay. Bago ko diretsuhin yan mga kasosyo, nung ako'y nagsisimula rin sa karera ng buhay, no, especially after natin graduate ng pag-aaral, after nating magtapos na sa ating academic studies, sisimulan mo nang i-figure out yung buhay mo. And kung saan ka ba pupunta o kung saan mo ba gustong makarating sa buhay mo. Magsisimula na tayo dyan na mangarap, mag-isip-isip, no? Magnilay-nilay, mag-contemplate kung sino yung mga idol nyong tao, sino yung mga gusto nyong tularan, ano yung mga gusto nyong maabot sa buhay, ano yung mga susundan nyong path para makarating doon. Yun ang nakikita kong problema. Ngayon, ilang taon na akong nabubuhay sa mundo na to mga kasosyo. At looking back, yung ating pagseset ng ideal life, siya rin naman na dahilan kung bakit hindi nagiging ideal yung buhay natin. Kasi yung umpisa natin sa karera, masyado nating pinaint na yung ating destinasyon. Masyado na nating in-specified ano yung mga gusto nyong daanan, ano yung gusto mong marating. At yun exactly yung nakikita kong problema. Ngayong nandito na ako at tinitignan kong pabalik yung aking buhay. Nung ako yung nagsisimula mag-trabaho o magnegosyo, wala sa hinagap ko ang about sa paggawa ng original content. About sa pagbablog. Wala yun. Kasi wala pang ganun noon. Hindi ko pinangarap o nilista sa aking mga plano na magbablog ako o magko-content ako. At hindi ko rin nilista sa aking mga plano na magkakaroon tayo ng napakaganda at napakalaking grupo ng mga negosyante na kasosyong malupit group. Wala yan sa plano. Hindi ko rin pinangarap noon na yung mga negosyong umaandar ngayon sa buhay ko kasama ang aking mga matatalik na kaibigan, mga business partner, eto yung gusto kong negosyo noon. Walang ganun. Walang specific na nangyari na plinano ko noon na nagaganap ngayon. Lahat iba ang kaganapan, iba ang naging resulta. Although yes, negosyo ang gusto kong tahakin, pero hindi siya very clear path kung ano yung mga magiging negosyo ko ngayon na siya magbibigay sa akin ng somehow tagumpay sa larangan na to. Yan ang klarong problema ng mga namomroblema sa buhay ngayon. Namomroblema kayo sa buhay nyo ngayon kasi masyado nyong pininta kung ano yung gusto nyong buhay. Mali yun mga kasosyo. Huwag nyong i-overplan ang buhay nyo. Huwag nyong isara ang buhay nyo kasi ito yung pangarap nyo ngayon. Huwag nyong law of attraction bullshit yung buhay nyo kasi kung anong alam mo ngayon at yan ang ginol mong targetin, kinahon mo na yung sarili mo na yan ang magiging ikaw. Ang problema dyan, iba na ang mundo sa future, sa mundo ngayon. So, paano magaganap yung gusto mong mangyari? Yung pinangarap at plinano mo ngayon, iba na yan sa future. So, doon nagkakaroon ng komplikasyon sa pagtupad mo sa iyong mga pangarap. Kasi yung pinangarap mo ngayon, hindi na yan nag-e-exist sa future. Huwag mong ikahon ang sarili mo kasi hindi mo pa alam ang kinabukasan. Huwag kang mangarap ng sobrang specific at yun ang ginogol mo.
tinututukan mo kasi hindi mo talaga yun matutupad. Hindi mo yun matutupad hindi dahil bobo ka o tamad ka. Hindi mo yun matutupad kasi iba na yung mundo sa hinaharap compare sa kung kailan mo plinano yung gusto mong maging buhay. Kaya napagtanto-tanto ko, mga kasosyo, sa buhay, andar ka lang. Huwag mo na ganong planuhin yan. Andar ka lang, bye-bye ka lang. Huwag ka masyadong mag-over-specific ng mga plano mo, ng mga goals mo, ng mga aspiration mo. Lalo na yung mga law of attraction bullshit na yan. Na ultimo kulay ng kotse mo, nilista mo. Ultimo ilan ng anak mo, drenowing mo. Hindi mo yun makokontrol. Yung specific, ibigay mo na sa Diyos yan. Ang sayo, kung ano yung nangyayari ngayon, today, yan lang ang control mo. Kung magpaplano ka 5 years ahead, 10 years ahead, hindi mo yun makokontrol. Huwag mong ilagay sa mga kamay mo ang kinabukasan. Nasa Diyos lang yan. Ang time, si Lord lang ang nakakaalam niyan. Ang kakayanan lang natin, kung anong meron ka ngayon, yan ang kontrolin mo. Yan ang binigay sa'yo ngayon. Yung today, yan lang. Ang buhay, may present, future, at may past. Yung past, tapos na yan. Kaya ka rin miserable ngayon kasi masyado mong ino-over control. Yung past, masyado ka nakatuon sa nakaraan. Wala na yun eh. Tapos na yun. Ano pang iniiyak-iyak mo dyan? Tama na 3 araw na pagpupuyat sa pag-iyak. Tama na yun. After nyan, move on na. Huwag mo nang iiyak yan. Tapos na yan eh. Pilit mong kinokontrol yung nakaraan, tapos pilit mong gustong matupad yung hinaharap. Pambihira. Masyado mong kinokontrol sa buhay mo yung future at saka yung past na wala ka namang kinalaman na talaga doon. Ang future, sa Diyos yan. Ang nakaraan, tapos na yan. Ang tangi mong dapat pakialaman ay yung buhay mo ngayon. Ngayong araw na to, today. Ito lang ang may control ka, ito lang ang tutukan mo. Kaya mong hindi maging miserable today. Kaya mo. Huwag mong pansinin yung nakaraan, huwag mong isipin yung future, pumokus ka today. Anong kaya mong gawin ngayon, i-execute mo yun, magiging masaya ka. Maniwala ka sa akin, mga kasosyo. Kaya ka miserable sa buhay mo ngayon, pilit mong binabalikan yung nakaraan, tapos na yun. Pilit mong gustong matupad yung kinabukasan, wala kang control doon. Kung anong meron ka ngayon, gamitin mo yan, yan lang ang tutukan mo, hindi ka magiging miserable. Ang buhay mo ay magiging masaya. Kung ligaw ka ngayon, ligaw ka kasi nakatingin ka masyado dun sa gusto mong puntahan. Huwag kang tumingin masyado dun sa malayo. Kabaliktaran to dun sa sinasabi nila na eyes on the goal. Eyes on the goal? Ang goal sa buhay ngayon, gumagalaw. Sa bilis ng takbo ng mundo, yung sinet mong goal, gumagalaw-galaw yan, kaya hindi mo mahahabol yun. Ang punteryahin mo, yung ngayon. Anong magagawa mo ngayon? Kung nasaan ka, kung anong meron ka, yan na yun. Huwag ka na maghanap ng wala, huwag ka na magpunta kung saan pa. Kung nasaan ka mismo, anong meron ka mismo ngayon, yan lang ang kontrolin mo. Magiging masaya ka. Ang buhay mo ay magkakaroon ng kulay kasi nakatuon ka sa ngayon. Past is past. Future, wala kang kinalaman dyan. Kung ano ngayon ang buhay mo, yan na yun. Diyan ka mag-focus. Yes, oo, may mga pangarap tayo. Meron tayong mga pinaplano, binabalak. Hindi ko tinatanggal yun sa inyo, mga kasosyo. Meron yan. Pero wag mong ilagay sa mga kamay mo kung kailan. The moment na pinilit mong matupad ang isang bagay, sa taon na tinakda mo yan sa buhay mo, diyan ka magsisimulang maging miserable. Kung sinet mo sa buhay mo na magkakaroon ka ng ganito, matutupad mo to, sa edad mong ganito, patay ka dyan, kasosyo. Wala sa mga kamay natin kung kailan. Nasa Diyos lang. Ecclesiastes 3. Ecclesiastes. Basa yung Ecclesiastes 3. Yung a time for everything na Bible verse. There's a season for everything. There's a time for everything. At Diyos lang ang makakontrol kung kailan yun. Ikaw, tuto ka lang today. Ngayon lang. Anong magagawa mo ngayon, gawin mo yan. Anong mga meron ka ngayon, gamitin mo yan. Yun lang, wala nang iba. Yan ang buhay. Ang buhay ay meant to live. Kung nabubuhay ka sa future, hindi ka nabubuhay today. Kung nabubuhay ka sa nakaraan, patay ka today. Para mabuhay, damahin mo ang kasalukuyan. Kung anong meron ngayon, enjoyin mo yan. Tutukan mo yan. Yan ang buhay para sa akin. Ang buhay mo ay hindi madedefine ng nakaraan. Ang buhay mo ay hindi yung future na buhay mo. Ang buhay ay yung ngayon. Kung paano mo i-maximize yan, i-make the most out of it, yon ang buhay. Kaya mga kasosyo, kung miserable ang buhay mo, masyado mo kasing tinututukan ang future. Ganyan din ako noon. Masyado rin akong
over future-oriented at naging miserable rin ang buhay ko. At ngayon, napakasaya ng buhay ko kasi natutunan ko na kung anong nangyayari ngayon, ima-maximize ko to, gagamitin ko lahat ng meron ako ngayon para sa ngayon. At hindi para enjoyin ko pa to sa future. Ang future, future yan. Hayaan mo nang problemahin yan ang future self mo. Yung ngayon ang enjoyin mo. Yung mga problema ngayon ang solusyonan mo. Yung kaya mong gawin ngayon, gawin mo. Ayun lang mga kasosyo. Salamat sa pagtapos ng vlog na to. Yung nabanggit ko kanina na grupo, yung Kasosyong Malupit Group, pwede kayong mag-join yan doon sa Facebook yan. Search nyo lang Kasosyong Malupit Group. At yung nabanggit ko na ngayon, nagbablog ako, nagko-content ako, na wala sa plano ko before. Ngayon, nagtuturo rin ako mga kasosyo kung paano mag-content. Mag-join kayo sa KMCC or Kasosyong Malupit Content Creation Program. Turuan ko kayong mag-vlog ng pang-negosyante sa loob ng 30 days. 30 days ko kayong tuturuan. Hindi recorded video, 30 days. Kung paano mag-content ng ganito na nagsasalita ka lang, pero natatapos ng inyong mga manonood. Ayos? Please subscribe mga kasosyo at comment na rin kayo dyan kung kamusta ba ang buhay nyo. Salamat sa lahat na nagpunta ng birthday ko mga kasosyo at lahat ng bumate, nagpadala ng regalo. Maraming salamat po sa inyong present. Kaya special yun kasi present yung gift na yun. Hindi past, hindi future. Present, regalo. Ang present life ay isang regalo sa atin. Kaya make the most out of it mga kasosyo. I-maximize natin kung anong present. Kasi regalo ang buhay na ito. I love you mga kasosyo. Trabaho malupit. Muhammad Chup Chup. Let's change the world. Ciao, bye!